And welcome po muli sa ating midweek evening worship and prayer. So, praise God at ayan, nagawan pa rin natin ng paraan kahit na panic tayo kanina kung saan natin kukuhain yung link natin. So, salamat sa Lord sa pagsama niya sa bawat isa at we're praying na madagdagan pa tayo. So, konting reminder lang po, panatilihin po nating naka-off ang ating mic para hindi natin maistorbo ang ating gawain ngayong gabi. And buksan lang po natin yan mamaya sa ating corporate prayer. Yung mga camera naman po ay paki-on na lang po. Kukunti pa lang tayo para naman magkakitaan tayo. Ayun. At ngayon naman po, samahan niyo po ako sa ating opening prayer. Our heavenly loving Father, we praise you and glorify your name, Father God, our good Father, our constant help and provider, our healer and strength. Father God, patawarin niyo po nawa kami sa mga nagawa naming di kalugod-lugod sa inyo. Remind niyo din po kami sa mga gawing hindi kami aware na nakakagawa kami ng hindi niyo gusto. Father God, thank you po sa mga pagbubuhos ng biyaya sa amin despite of all our imperfections. Thank you for continuously guiding and protecting us. Samahan niyo po nawa kami sa gabing ito as we study your word through Pastor Edman. Kayo po ang sumama at manguna sa buhay niya. Ang mga nais niyo lang po ang lumabas sa kanyang mga labi. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip sa mga aral na ngayong gabing ito, Panginoon. Ganun din po ang iba pa na gagamitin niyo sa gawain ito ngayong gabi. Tinataas din po namin sa inyo ang stable internet connection sa aming kanya-kanyang tahanan. Ganun din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na wala pa po dito. Lord, kayo po ang mag-touch sa heart nila, Panginoon, to attend this worship midweek, Panginoon. Mapangiti din nawa namin kayo, Panginoon, sa gawain ito. We praise you, Lord. We love you. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na walang makakapigil sa gawain ng Panginoon. So, before we start, let me read Hebrews chapter 10, verse 23. Sabi dito, "Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise." So, truly, it's only by God's grace kung bakit tayo naandito ngayon. And tanging si Lord lang yung nakakaalam kung ano yung kondisyon ng puso ng bawat isa. And I pray na as we sing this song, we will be reminded that He is our unchanging God. Sabi nga ng message natin, yung theme ng month na ito, He is always God. Hindi siya nagbabago. So, kaya kang itawid ng Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan mo at this very moment, sa lahat ng season ng buhay natin. Jesus. Under your grace, within your mighty hand, let the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power
quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I would soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. For when the oceans rise and thunders roar, I would soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. For when the oceans rise and thunders roar, I would soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. For even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. For that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Truly, Lord, you are our waymaker, Lord, unchanging God, our King, majestic Lord. And that's why we worship you, Lord, tonight. We come to you, Lord, right now. We humble ourselves before you, Lord. And God, we ask that you cleanse us, Lord, with your most precious blood. Lord, kung meron man, Lord, kayo nakikita, Lord, na hindi ka dapat, hindi ka nais-nais. Dalangin po namin, Lord. Kayo po, Lord, ang magtuwid sa amin, Lord. Paging dapatin niyo po kami. Sa oras po na ito, Lord. Nasa ganun, Lord, hindi po namin ma-miss, Lord. Maibigay, Lord, namin yung nararapat, Lord, na papuri at pagsamba sa inyo, Lord, sa gabi na ito. As we worship you, Lord, as we hear your word, Lord, as we pray, Lord. Lord, maraming salamat sa kagalingan, Lord, kay Nathan. Salamat, Lord, sa pagsama niyo, Lord, sa family, Lord, ng Garcia. Salamat, Lord, sa kalakasan, Lord. At Lord, pinupuri ka namin, Lord, pinasasalamatan ka namin, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na dumidinig ang dalangin ng iyong mga anak. Lord, maging kay Mami Belle Overo. Right now, Lord, we come to you, Lord. Tinataas po namin siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kayo po, Lord, ang mag-normalize, Lord, nung kulang, Ama, sa kanyang dugo, Lord, sa kanyang kalusugan sa oras na ito, Ama. Ramdam po namin, Lord, na hindi po kayo, Lord, nagpapabaya, Lord. At alam po namin sa oras po na ito, kasama niyo po, Lord, si Mami Beth sa oras na ito. Sa pamilya, Lord, Lord, ng Overo, Lord. May you comfort them right now. We pray, Lord, healing, Lord God, comes, Lord God, sa buhay po, sa body po, Lord, ni Mami Beth Overo sa oras po na ito. And maging, Lord, kay Ate Elisa, Lord, we pray, Lord, na kayo rin po ang patuloy sumama sa kanya. May you heal her, Lord. Strengthen her, Lord God. At sa oras po na ito, Lord, yung mga hindi, Lord, na nailista, Lord, na panalangin. Na alam po namin, Ama, ang bawat isa sa amin, Lord, ay may kanya-kanya, Lord, na nais, Lord, ipaalam, Lord, ipabatid, Lord, sa inyo. Sa oras po na ito, Lord, kami, Lord, ay nagagalak. Alam po namin, Lord, before pa lang, Lord, namin sabihin sa inyo, mga nais namin, Lord, sabihin, nais namin hilingin, alam po namin, Lord, kayo, Lord, ay may kasagutan na, Lord, sa aming mga panalangin. Kaya naman, Lord, sa oras po na ito, Lord, tawas, Lord, ang aming pasasalamat, Lord. Tawas po, Lord, ang aming kagalakan, Lord, na minsan pa, meron po kami, Lord, gawain, Lord, sa araw po na ito, upang itaas ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Maghari ka naman, Lord, sa aming gawain naman. Maghari ka, Lord, sa aming pananalanginan naman. At maghari ka, Lord, sa puso at isipan ng bawat isa. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. At ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. So, dako naman po tayo sa ating announcement. Since wala naman po tayong bisita ngayong gabi, let's proceed po sa CGM. So, ito na ang pinakahihintay ng ilan sa atin, lalo na yung mga bago sa atin. So, may schedule na po tayo ng CGM or Christian Growth Ministry class. Ito po ay mangyayari in 3 Saturdays starting March 16, 23, and 30 after our worship celebration at 4:30 to 5:30 p.m. sa Voice International Studio. Sa nais po magpalista, please coordinate with your BS leaders at sila po ang magko-coordinate sa ating sa
Christian Education Ministry. So, next po is ang ating FCC Dubai Leadership Prayer and Fasting every first Friday po of the month. So, inaanyayahan po ang bawat leader ng BS and ministry sa every first Friday po of the month from 6 a.m. to 6 p.m. So, for this coming Friday po na please refer na lang din po sa ating messenger group. Nakalista na po doon kung ano yung mga prayer points natin. And ang ating pong prayer ministry leader ay magpo-post every first Wednesday to announce and to remind na rin po ang bawat isa sa atin. So, yun po. And ngayon, ito ang pinaka-exciting part, testimonies. So, alam ko po ang lahat tayo ay pinagpapala ng Lord at we only have 3 slots po para makapagpasalamat sa ating Panginoon. So, mag-unmute lang po ang nais manguna. Lalong-lalo na po yung mga hindi makakatulog dyan pag hindi nakapagpasalamat sa Lord. Unmute lang po. Yung mga nag-birthday dyan, char. Wala po. Go. Nagpapasalamat po ako sa Lord. So, alam niyo na, nung last Saturday, yan, nagpasalamat na, dinedikit na kay Lord yung bagong sasakyan. And then, maraming salamat sa Lord yung pag-iingat sa bawat biyahe. And then, nagpapasalamat din kay Lord kasi bukas ng gabi dito na sina parents. So, ma-meet niyo sila sa Saturday. Ayun po, papurit pasasalamat sa Lord. Thank you, Christian. Praise God sa bumubuhos na pagpapala ng Panginoon sa inyo, sa pamilya nyo. And we're excited to meet your parents talaga. So, yun. Thank you po. Next po. Sis, ako po. Sige po. Magandang gabi po sa bawat isa. Akala ko kasi makakauwi na ako this month. Pero may plano pa rin pala si Lord. Kasi nung Sunday, pumunta ako sa real estate. Magre-renew ng flat. Hindi ko inaasahan kasi walang notice. Yung pala from 15K na rent, tumaas ito 18K na. So nagulat ako, sabi ko I'm not prepared kasi wala ngang notice. Ayun, hinold ko po hanggang sa hindi ko pa nakausap ang amo ko kasi nga nagsishare dito ang amo ko sa rent ko dito. So dahil sa nagbiyahe ang amo ko, kauwi lang kanina. So I keep on praying kami ni JR kung anong kalooban ni Lord, pero we are ready kung ano man ang ibigay nga na sagot ni Lord. At yung last na hinahantay namin yung sagot ni Lord kanina nga kasi kararating lang. Nagkaroon kami ng chance na nagkausap. Sinabi ko lahat na nagdagdag nga ang rent dito. Tapos kinuha niya yung breakdown ng payment at hindi ko inaasahan yung additional na rent na yun. Sabi niya, don't worry, iso-shoulder nila yung additional na pag na renew tapos kayong monthly na additional. Sabi niya, don't worry, kasi ang offer ko na rin sana, sabi ko kasi may accommodation ang company, sabi ko, para din sa may mga babae, separate yung sa mga lalaki. Sabi niya, ayaw kung i-join ka doon. Sabi niya, i-proceed mo yung renewal. Bukas nga pupunta ako sa real estate kasi sabi niya, walang problema, sagot namin yung lahat ng additional na renta. So nakakatuwa lang at the same time sabi ko nga hindi ko inakala na pa pala ni Lord, i-renew pa ako ng 1 taon dito. So yun, nakakatuwa lang talaga ang pagkilos ni Lord sa buhay naming mag-ina. So yun po, at the same time din ay na-prove din yung bakasyon ko sa July, bali 45 days ako nang tumawad kasi sabi niya it's okay na mag-spend ka ng 2 months with your son kay JR kasi uwi din.
So sabi ko, it's okay. Sabi ko, 45 days lang. So yun, at the same may bonus pa pala. Kasi kanina sabi niya, did you receive my increase? Kasi yearly nag-i-increase sa akin. Sabi ko, no. Tapos sabi niya, don't worry, I will follow up the office. So kanina, mangyak-yak ako kay Lord sa mga pinakita muli niya sa taong ito. So glory to God po. Thank you. Praise God. And ayun, nakakatuwa, nakakilig talaga yung mga surprises ng Lord sa bawat isa sa atin. Ayun. So, meron pa po ba? Isa pa. Ay, Ayun. kami. Sige po. Yan, sige, ikaw na. Representing God yun sa additional 1 year sa akin, celebrating. Plus 1 sa akin, celebrating birthday today. Yun, praise God sa patuloy na kalakasan, kalusugan na binibigay ni Lord sa akin at sa family. And yun lang, thank you sa lahat ng mga blessings na binibigay at pinaprout ni Lord sa amin all throughout these years and sa mga upcoming years pa. Yun lang. Yan. And si Hab may dadagdag din. Yan, I praise and thank God sa sa kalakasan na binibigay niya sa amin, sa buong family, lalo na kay mommy. So thank you sa mga prayers niyo. Please continue to pray for Mommy Bell sa sa health niya. And then I praise and thank God kasi nung Sunday lang din kami nag-decide yun. Uwi muna kami sa Philippines ni Gia. Yes, Thursday. Yun. Yun nga, kasi kailangan talaga ni mommy ng ng support. So, yun. May miss namin kayo. Balik na kami sa June. So, see you all on June. So, pray for our safe travel on Thursday. Praise God kasi, nagkataon kasi talaga, ang nakaschedule talaga ng bakasyon si Ate Chris, pati si Kuya Kiko sa Thursday. So, yun, may praise and thank God kasi nakaschedule sila. At least may kasabay kaming dalawa ni Baby Gia. Hindi kami mahihirapan na, na mag-travel kasi si Hub sa pa siya, sa May pa siya pinayagan sa sa office yun. So praise and thank God sa sa financial provision at yun yung availability din ng ticket. Praise God na may ticket pa for ngayon kasi kahapon lang kami nakabili ng ticket. So yun, so kayo muna bahala kay Hub. Yun, thank you sa mga prayers and please continue to pray for Mommy Bell. Yun lang. So, masaya rin ako dahil single ako for 2 months. Joke lang. Yun lang. Hindi, privilege din yun nakapag-spend ng time siya na extra sa kanyang family. Yan. Praise God. Thank you. Ayan, praise God. And happy birthday ulit, Jace. Huwag ka mag-alala, Mars Ann. Kami bahala dyan, guys. Thank you. Ayan, we will pray for Mommy Bell. And syempre po, hindi din ako magpapahuli. Ayun, I praise and thank God din sa sa company din namin. Before, kasi matagal na akong nagpaalam na hindi na ako magre-renew hanggang sa kinailangan nila akong i-renew kasi nagto-turnover pa ako dun sa bagong hire. Tapos nung mga time na yun parang naiinip ako kasi may mga offer na magaganda sanang opportunity. Pero hindi ko makuha kasi pinapa-extend ako nung boss ko kasi yung mga assistant ko, dalawa yung assistant ko na nauna pa sa akin umalis. So kailangan ko ding i-train yung mga naiwan nila. So noong una ang hirap, parang ayoko naman ng mag-extend, parang gano'n. Pero salamat sa Lord kasi yun pala yung ginamit niyang way para makauwi kami for vacation sa April. Kasi supposedly February yung end ko. Tapos sabi ko pinipilit ako ng kapatid ko na umuwi kasi 2018 pa nga po yung last time na kumpleto kaming family. So sabi ko hindi talaga puwede kasi kung kung uwi ako ng April, so yung March, wala akong parang imposible na may mag-hire sa'kin tapos uuwi agad ako ng April or if ever man na wala akong visa na uuwi. But suddenly, biglang, pinag-extend ako nung boss ko hanggang end ng March. So sakto lang po, end ng March, end ko tapos
April yung uwi ko. So kumbaga isang buwan lang ako mababakante. Then pumayag din yung boss ko na wag muna akong i-cancel para hindi ako mahirapan sa pagbalik dito na visit visa. So yun, salamat sa Lord sa provision niya and yung mga ginagamit niyang tao para yun sa mga ganong pagkakataon. So yun po, all the praises and thanksgiving sa Lord lang. So ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating corporate prayer. So yan po. Ang ating prayer focus po sa gabing ito ay ang ating mga family. And we invited everyone po to unmute your mic para po sabay-sabay tayong manalangin. So I will open and I will read each prayer points and sabay-sabay po tayong manalangin. So let's pray po. Hallelujah, Lord. We praise and glorify you, Lord. Nandito po kaming muli upang sama-samang manalangin at itaas sa inyo ang aming mga pamilya. Dinggin niyo po nawa ang bawat dalangin namin. And our first prayer point po is our communication. So let us pray for healthy communication within the family. Let us pray that everyone will speak with kindness and respect towards each other, and that everyone will have the courage to speak about feelings, concerns, or issues that are usually being ignored or not being addressed. Let's pray. Yes, Lord, we pray. Maraming po salamat sa oras po na ito, Lord. We can pray, Lord, for our family. Salamat po, Lord, Lord, pagpapala, Lord, pag-isa na meron po kami, Lord, na pamilya, pamilya, Lord, kung saan ay kasama namin, Lord. Oh, Lord, And Lord, makasama, Lord, dito ang aming family, Lord, provide sa amin. Panginoon, God, we pray for communication. Sabi, Lord, ng iyong salita, we must slow to speak and ready and quick to listen as well. Dalangin namin na ito po ang mangyari, Lord, sa bawat pamilya, Ama, na represent po ng bawat isang nandito. Sa bawat family, Lord, na exist, Lord, members, yung anak, Ama, na kami po ay handa lagi na makinig. We will slow, Lord, to speak, Lord, and always quick, Lord, to listen, Lord. Ang sa ganun, maging open, Lord, yung bawat isa sa anuman, Lord, nais namin, Lord, na sabihin, Lord, at ang sa ganun, Lord, ando dun, Lord, yung communication naman sa bawat pamilya, Ama. Marami pong salamat sa pagkakataon na ito, Lord, na idulog namin sa iyo ang mga pamilya. next prayer point, vitality. Let us pray for God to keep sustaining us with strength and energy despite the ongoing challenges at work and in any other areas of our lives. The strength that will enable us to give time for our family and to pay attention to their needs. Let's pray. Salamat tayo, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord. Pray, Lord, na sa lakas na, Lord, na binibigay sa amin. Alam po namin, ano man, Lord, ang aming daratnan, ano man lang harapin sa bawat aming buhay. Ando dyan lagi, Lord, ang inyong gabay, ando dyan lagi ang strength, Lord, na kami nauubos. And every day, Lord, you are renewing, Lord, our strength. God, I pray sa bawat family ay hindi po kami, Lord, mahina. Magpapatuloy po kami at Lord, na gawa, Lord, sa ganun makapagpatuloy at lalong lumakas. Galing, Lord, sa inyo, Ama. Tiwala, Lord, sa inyo. Iwakan, Lord, yung mga sinasabi mo at pangako mo sa salita. Salamat po, Lord. Our next prayer focus is balance. Let us ask God for wisdom for Him to guide us on how to consciously manage our time and build family bond, no matter how engaged and dedicated we are with our work and ministries. Let's pray. Lord, we ask for wisdom. Lord God,
Lord, this namin creating balance within our family, family members, Lord. And Lord, help us to Thank you for letting Lord yung mga priorities. Ngayon ka namin, yung mga pamilya sa Lord, Lord. Namin, Lord, yung aming pamilya. God, we pray na puri namin higit sa lahat. Ikaw ang unahin namin. Lord, sa mga bagay. Harapin namin Lord sa aming pamilya, Lord. Nagawa namin, Lord, ito ay balance. Alam niyo, Lord, with Lord, really engage, influence, Lord. Pamilya, Ama, Lord, na according, Lord, sa inyong salita. According, Lord, sa inyong ilaw, so much, Lord, for leading us, Lord, in each step. Mighty name we pray. Next is stability. Let us pray that the differences, gaps, and disagreements within our homes will be resolved quickly. Let us pray for God's presence to reign in our homes and that we will stabilize our families and keep us united all the time. Let us pray. Lord, we continue to pray for stability, Panginoon, within our families, Lord God. Dalayan po namin yung mga differences, mga gaps, dahil ito iwasan, Lord God. Lord, Family, diba? Lord God, within Sabi, our Lord, members, Lord teach you, God, Lord, their homes, one thing, Lord, maging wala. Ikaw, Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming sentro, Ama. Ikaw ang aming tinitingnan, Lord, ang aming buhay, ang aming communication, ang aming gawi, Lord, maging maayos. families, Balanse, Ama, at stabilize united. our family, Ikaw, Lord, Lord, ang talaga, Lord, nasa sentro, Lord, ng aming Panginoon, dalangin namin. Lead namin yung aming pamilya sa inyo. I-anchor namin, Lord, ang aming buhay sa inyo. At pakita, Lord, sa amin, Lord, yung follower, Lord, ng inyong salita. Next is the spiritual growth. Let us praise and thank God for everything that He does for our families. Let us pray that He continue to lead and guide us as we grow with Him and His word day by day. Let's pray. Yes, Lord. Anong dalangin namin yung paglago ng aming pamilya, Salamat po, Lord. here for our prayer time, Lord, together. Sa aming mga Bible study, and sa aming mga accountability, Lord, magitan po ito ang ayon kay Lord, yung aming bond, Lord, at dalangin namin Patuloy na tayo called of our na hearts, Panginoon. di lang, Lord, yung salita mo, Lord Lord, Panginoon, Lord God, patuloy ka nagpasa ako, Panginoon, sa lahat. natili, Lord, sa Patuloy aming mahawakan ng bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ng Lord, bawat ito po pamilya, ay Lord God, sisinubay, hindi, Lord, makikita, Lord, mararanasan, Lord, sa aming buhay. Yes, Lord. Salamat sa pamilyang binigay niyo po sa bawat isa sa amin, Lord. Itinataas po namin sa inyo ang bawat pamilya na nagrepresenta namin. Nawa, Lord, kayo ang manguna at maging sentro ng buhay namin. Manatili nawa ang pagkakaunawaan ng bawat isa sa mga pamilya po na may hidwaan o di pagkakaintindihan. Kayo po ang pumuna at mag-ayos ng mga puso, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming pamilya, O Lord. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, let's proceed po sa ating scripture reading. So, from the book of James, chapter 1, verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Praise be to God for the reading of His word. May we call on Pastor Edmund for the proclamation of His word. Salamat, kapatid. Magandang gabi sa bawat isa. Kakibati mo yung iyong katabi sa screen. Siyempre, hindi ka naririnig paano babatiin. Kawayan mo. Okay? Ayan, good evening sa bawat isa. Share ko lang yung aking screen, mga kapatid.
Ayan, kung nakikita niyo po yung aking PowerPoint presentation, ayan, ngumiti po kayo. Ayan, so ibig sabihin, kitang-kita. Okay? So, ang nais ko po ibahagi sa gabi na ito, from dun sa verses na binasa ni Dayan ay sa book ng James. At ito po ay, kumaga, gusto kong gawing series, no? It's about healthy Christian series since ang ating tema or theme sa taon na ito ay driven, determined, at saka destined. Okay? At narinig natin no anniversary, pinagtibay ito ng mensahe ng ating senior pastor, Pastor Benji. At I believe no, ang isang healthy na Christian ay talaga namang siya ay driven, siya ay determined, no? Hindi siya titigil, hindi siya magkukwit, kundi siya ay matibay at magpapatuloy dahil alam niya na meron siyang destinasyon. At yung destinasyon na yun ay na-prepare na noong pa man. Okay? At ang nag-prepare niya hindi kung sino lang, kundi ang Panginoon. Kaya tunghayan natin no, yung ating mensahe sa gabi na ito. At before po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin mga kapatid. Tayo po yumuko at tayo manalangin at hingin natin ang banal na gabay ng banal na Espiritu. Aming Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord muli na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita. Purihin ka sa inyong ginagawa Lord sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord dahil may pagkakataon kami Lord na makapanalangin muli, makasama ang aming mga kapatid Lord through virtual meeting. At alam po namin na kahit kanina Lord ay nagkaroon ng mga problema ay naayos po ito Lord at kami po ay nagkasama-sama Lord. At sa oras po na ito, marami pa Lord ng mga humahabol Lord. Dalangin po namin na kayo po ang manguna sa aming pag-aaral sa gabi na ito. At hayaan niyo po ang inyong wisdom, Lord, ang inyong knowledge, Lord, galing sa inyong salita ang siyang marinig namin. Mga principles, Lord, na practical, Lord, that we can use, Lord, and apply, Lord, in our daily lives, in our daily decisions, Lord. And to continue, Lord, as a healthy follower, a healthy Christian, Lord, na tinawag mo. Kaya sa oras po na ito, maghari ka at kayo po magturo sa amin sa oras po na ito. Salamat po, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, sabi nga po dito sa title natin, Embracing Christian Behavior. Okay? Ano ba yung behavior sa may Tagalog? Okay? So, pag-uugali. Okay? Bakit kailangan na isang Kristiyano, kung tayo gusto natin maging healthy daw or malusog na follower ng Jesus Christ, dapat we embrace yung Christian behavior. Okay? And, yeah. Yun. Bakit di siya gumagana? Yan. Basahin ko lang uli yung James chapter 1, 2-4. Sabi dito ni James, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind, okay, come your way, consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. Let it grow. Diba? For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Okay? So, puntahan natin, pahagingan lang natin ano ba yung background ng libro ni James. Okay? So, ang purpose ng book ni James ay to expose unethical practices. Turuan yung mga believers, yung mga followers ng Christian manners. Okay? So, si James po ay, ito yung brother ni Jesus, earthly brother ni Jesus. Okay? And siya po ay leader din sa Jerusalem during nung time ng 49 to 50 AD. Okay? At ang mga audience niya po dito ay mga first century Jewish Christians. And sa panahon natin ngayon, tayong mga believer. Okay? So, gusto niya turuan yung mga believers during his time about Christian manners. Okay? Papaano ba yung tamang pag-ugali bilang follower ng Panginoong Hesus. At merong mga mega themes no, na 5 na emphasize sa book ni James. Yan yung living by faith, okay?
yung pananampalataya, okay? Mamuhay ng may pananampalataya, okay? Sabi nga, kung si Paul, sabi, ay makikita ang pananampalataya natin kung tayo ay nagtiwala sa Panginoong Hesus. Okay? And si James naman, kung talagang nanampalataya tayo sa Panginoon, dapat halata sa ating gawa. Okay? So ito yung sinasabi na faith, no, without works is dead. Kung nananampalataya tayo at sinasabi natin tayo ay follower ni Jesus Christ, binago na tayo, ngunit hindi naman nakikita sa ating mga pag-uugali, yun ay patay. Okay? So yun ay walang bisa. So yun yung sinasabi niya dito na living by faith. So hindi sila ko-contrast, no, ni Paul. Actually, sinusuportahan nila ang bawat isa. Pangalawa, yung trials. Gaano ka-importante? Ano bang significance, no? Anong tulong ng trials sa buhay ng mga Christian? Especially sa pag-uugali natin. Bakit inaalaw ng Lord yung mga pagsubok? And then love. Okay? The law of love. So yung pagmamahal. Yung tunay na pagmamahal. Yung walang bahid ng personal. Yung hindi namimili, hindi plastic, kundi yung agape nga. Selfless. Yung committed. Okay? At ang nais niya ay makita yung highest good sa kanyang kapatid and nagsasacrifice. Okay? Hindi selfish, hindi nagsasacrifice. At ang tangi niyang naisin ay makita yung buhay ng kanyang kapatid na nagpupuri at nagluluwalhati sa ngalan ng Panginoon. Wise speech, okay? Sa pamamagitan daw ng maayos na pakikitungo at pakikipag-usap, okay, sa ating kapwa. And hindi lang yon, yung wealth. Okay? So, yung wealth na kung saan hindi lang materials, hindi lang financial, pero yung blessing ng Panginoon bilang mananampalataya. Okay? So, reflections. Before we go on, since we're talking about healthy Christian behavior or healthy Christian na nabuhay, how are your vital signs? Pinag-pray kanina yung vitality sa pamilya. So, napaka-importante yun. So, kung tatanungin kayo, kamusta ang mga vital signs ninyo? Okay, sa inyong pananampalataya sa Panginoon. And what are trials and problems have you recently experienced? Ano yung mga na-experience mo ng mga pagsubok? Okay? Or testing sa buhay mo? Sa nakaraang araw or nakaraang linggo? And how did you feel when you were facing these trials and problems? Hindi lang yun, how did you feel toward God? Kamusta ka, kapatid? Okay? So to embrace Christian behavior, since we're talking about Christian behavior, there are 3 things, no, na gusto ko pong i-share tonight sa verses ng chapter ng James 2, 3, and 4. Ito po yung 3 A. Unang A is always find an opportunity for joy. Second, accept trials for faith to grow. And the last A is allow God to mold your character. Okay? Una, always find an opportunity for joy. Sabi na Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Okay? Ang isang Kristiyano po na malusog or healthy, okay, makikita sa kanya ang gawa ng Banal na Espiritu. Paano natin makikita ang gawa ng Banal na Espiritu? Siyempre may prutas. May bunga daw. At ano yung bunga? Yung joy. Pakisabi sa katabi mo, joy. Ayan. Kahit hindi nila narinig, at least, no, makita nila na nagsasalita ka. Joy. Okay? At sabi nga sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya yung book of Philippians, makikita natin, ang theme niya is to be joyful in all seasons of life. Kasi ito yung nais ng Panginoon sa mga followers niya, sa mga anak niya, na ano yung magiging driving force natin. Sabi nga, driven. Okay? Sabi ng pastor natin, ang alam ko parang si Pastor Francis, Kuya Pastor Francis yata nagsabi, what drives you daw will determine yung destination. So, ang tanong, ano ang nagda-drive sa'yo, kapatid, sa oras na ito? Isa ba sa nagda-drive sa'yo para magpatuloy na sa ganon ay makuha mo yung final destination ay ang joy na galing sa Lord?
o iba. Okay? Sabi nga ng isang pastor sa may Pilipinas, mahirap kung ang nagda-drive sa iyo ay iba. Okay, hindi kagalakan. Kasi kung hindi kagalakan, by the way, sabi nga sa may kalagitnaan baka manghina ka. At bago ka dumating doon sa paroroonan mo, kung wala kang kagalakan, napakahirap na magpatuloy. Parang sa may trabaho lang, no? Kung walang joy sa trabaho, parang ang hirap-hirap pumasok. Okay? Parang sa relationship din, parang ang hirap mag-commit. Okay? At sabihin mo na siya na kung hindi ka naman masaya. Okay? Isa sa nais ng Panginoon ay maging masaya tayo. Maging magalak tayo sa buhay na binigay niya. John 10:10, dahil pumarito siya para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. Okay? And according kay James, dapat daw ang Kristiyano makikita niya sa bawat araw at bawat oras na dumarating sa kanyang buhay, kakikitaan niya. Hindi yung sitwasyon or hindi bigat ng problema or sitwasyon. Titingnan niya yung sitwasyon, paano niya makikita, paano niya mararanasan yung kagalakan na kahit nasa kalagitnaan siya ng kahirapan, ng pagsubok, ng temptasyon, or ng kabiguan, he can always or she can always find joy. Katulad ng experience ni Apostle Paul sa may Philippians, no? In-encourage na yung kanyang mga kapatid na huwag kayong malungkot, no? Na dahil sa nakakulong siya noong time na sinusulat niya ang letter sa may Philippians. Nagpasalamat pa siya. Sabi niya, and I want you to know, sa may Philippians chapter 1, verses 12, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped me to spread the good news. For everyone here, including the whole place guard, knows that I am in chains because of Christ. Bagamat siya ay nakakulong, nakakadena, at hindi maganda yung kanyang nararanasan, siya ay patuloy na nagagalak. Alam niyo kung bakit? Because yung salita ng Diyos ay napapangalap at marami ang tumatanggap. So, ano yung kumbaga nakita ni Paul sa buhay niya, sa sitwasyon niya? Hindi niya nakita, nakakulong siya, mahirap, nakakadena siya, yung sitwasyon niya mahirap. Hindi niya nakita yung kahirapan. Nakita niya na pwede niya na i-turn yung kanyang sorrow into joy. So, yun yung naging driving force niya. At sino makakapag-manufacture yun? Kapag ang banal na spirito ay inalaw natin na manguna sa atin. So, tanong, ano ang driving force mo, kapatid? Okay? Ano ang nagda-drive sa iyo? Mahirap kapag ang nagda-drive sa iyo ay ang mundo. Okay? Kasi kapag ang mundo ang nagda-drive sa iyo, kahit saan ka dalhin, no? Ay, kumbaga, dalhin ka rito sa kaliwa, pupunta ka sa kaliwa. Dalhin ka sa may kanan, pupunta ka sa may kanan. No? Hindi mo alam. Pero hayaan mo, ang banal na spirito ang mag-lead sa iyo. And kahit ano man ang sitwasyon, ano man ang daratnan mo, there's always an opportunity to find joy. Ano ba yung joy? Sabi dito, believers can have contentment, serenity, and peace no matter what happens. Yan yung na-experience ng Apostle Paul. Okay? Joy does not come from outward circumstances, but from inner strength. Galing dito sa puso natin. At sino yung nagsusupply nyon? Hindi tayo, hindi mo kaya yan. Napaka-imposible na manggaling sa yan. Isa lang makakapag-manufacture at makakapagbigay yan. Ang Diyos, ang banal na spirito. Kaya finding joy with Jesus is greater than life's trials. Kaya always, sabi niya maggalak ka, na kapag meron kang pagsubok, ikaw ay malusog. Ikaw ay healthy kasi inaalaw ng Lord yan. Nang sa ganun ay ikaw ay lumakas. Okay? Kasi yung pangalawa, na point natin, to embrace Christian behavior, you need to accept trials for faith to grow. Colossians 4 verse 2. Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Okay? Bakit kailangan ng testing? Sa may buhay, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, because untested faith is unreliable. Okay? So, kapag merong test, ibig sabihin merong opportunity na mag-grow. Okay? And lahat tayo, sino dito naka-experience ng mga tests, mga exams, quizzes, no?
Ang daming mga exam during the time na tayo yung mga nag-aaral. Okay? In order na evaluate kung tayo ay natuto at kung tayo ay nag-improve, kung nag-level up ba yung ating understanding, yung pangunawa, at higit sa lahat, yung lahat ng aspeto sa ating buhay. Same thing din. Bakit ginagawa ng Lord? Ina-allow ng Lord na mag-go to tayo sa different trials in order na yung ating, hindi lang yung joy, ang mag-grow, makita sa character natin, sa buhay natin, kundi yung ating pananampalataya ay patuloy na lumakas. Philippians 3:13-14, sabi dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Okay? Sa halip na yung trials, no, ang isipin mo at alagaan mo sa puso at sa isip mo. Kapatid, ito ang nais ng Panginoon. Kung ano yung inilaan niya para sa atin. Kaya si Paul, lagi niyang kinakalimutan yung mga nakaraan. Lagi siya, ang after siya, ano yung nandito ngayon at ano yung magagawa niya kasama ang Panginoon. And he always press on toward the goal. Dahil alam niya na merong destination na inilaan ang Lord sa kanya. Kapatid, merong destination. Meron tayong, anong tawag dito? Ika nga, reward or prize, sabi dito, na ang magpuputong niya na magbibigay niya ng Panginoong Hesus. Okay? Kaya kanya tinetest nang sa ganon ay lalo ka pang lumakas, lalo pang mag-grow yung iyong pananampalataya sa Kanya. Pangatlo, you allow God to mold your character. Okay? Sabi nga ni James, kung talagang nananampalataya tayo at naniniwala tayo sa Panginoon, dapat kita sa may buhay natin. Kita sa pag-uugali natin. Okay? James 1:22-25, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Okay? Dapat kita sa may buhay niya apply. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey it, it's like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Dapat hindi daw ganun. Okay? Dapat tinatapakan mo. Dapat nilalakaran mo yung disenyo at nais ng Lord sa iyo. Okay? But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, and don't forget what you heard, then God will bless you. Okay? Ando dun yung pagpapala ng Panginoon. Now, to conclude, no? To be a healthy follower of Christ, kailangan nating i-maintain yung ating vital signs. Okay? If we want to really finish yung ating journey this year, at napakaganda ng team natin na driven and determined and destined. Okay? Kailangan natin maging healthy, mga kapatid. And one thing na kailangan natin i-maintain yung pagiging joyful natin sa bawat sitwasyon. Mag-isa ka man, nasa office ka man, nasa trabaho ka man, may pamilya ka man kasama, ano man ang kinakaharap mo, ninyo, mga kasama mo, always find an opportunity to be joyful. Dahil yan ang kalooban ng Lord sa atin. Yan ang nais ng Lord sa atin. Okay? Na maging joyful tayo. Makita yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. We need to exercise love and serve God and others and take supplements. Ano yung supplements natin? Okay? God's word and prayer. Kamusta yung devotion mo, kapatid? Kamusta yung pagbabasa ng salita mo? Kamusta yung panalangin mo? Okay? Na hindi kami magsasawa na i-remind ang bawat isa. Kasi ito yung task na binigay sa amin. Kailangan natin ito, mga kapatid. Okay? This is our supplement sa ating spiritual life. Okay? Every day, to fight sickness and diseases, kailangan mo ng supplements, kailangan mo ng vitamins. These are the trials, no, na binibigay sa atin. Okay? And minsan, may temptation pa. At andyan pa ang kaaway. So kung hindi tayo malakas at wala tayong supplements, okay, paano na kaya? Paano natin haharapin? Okay, yung ating paglakad sa araw-araw. So wag nating kalimutan yung ating salita,
ng salita ng Diyos na lagi nating pangahawakan, tuturuan tayo kung paano mamuhay, kung paano maging mag-response ng tama sa mga daratnan natin sa bawat araw. And lastly, do not forget to consult our great physician. Sino ba yung ating great physician? Ang Panginoon. Okay? Kung meron kang problema, okay, sabi nga, go and have him check because he knows the cure. Ang Book of James, no, ay kung merong Proverbs sa Old Testament, ang New Testament, ito ang Proverbs ng New Testament. All the practicals, no, na lesson and principles sa buhay ng isang Kristiyano na ay ipinahayag ng Book of James. At ito ang nais niya. Hindi lang tayo maging joyful, hindi lang tayo maging healthy na ma-exercise yung ating spiritual discipline, kundi lagi nating ikonsulta sa Panginoon yung ating gagawin, yung ating desisyon. Okay? Because at the end of the day, we know, no, na ang goal natin ay mabigyan ng ngiti at pagpupuri ang ating Panginoon. So, I hope and I pray, kapatid, no, sa iyong journey ay ikaw ay nagpapanatili na malakas. At huwag kong mag-alala kung sa oras na ito ay sa tingin mo ay ikaw ay nangihina. Tandaan mo lang lagi na ang Diyos ay laging kasama natin. Ang salita niya ang nasa atin. At higit sa lahat, ang Banal na Espiritu ay nandito sa puso natin na nagre-remind na lagi natin siyang kasama. At hindi niya tayo pababayaan at alam niya ang ating pangangailangan. So mga kapatid, be healthy. Okay? Nang sa ganon, we can finish and attain our final destiny. And our final destiny is ang Panginoon. Makita natin ang Panginoon at mangiti siya at sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. God bless po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Jesus, marami pong salamat. Salamat, Lord, sa salita mo na hindi nagbabago. Alam namin, Lord, maraming beses, Lord, na namin narinig yung mga verses, Lord, na ito. Pero, Lord, fresh, Lord, yung inyong mensahe, Lord. Every time makakapakinig kami, Lord, ng mensahe, Ama. We pray na sa aming journey, Lord, sa aming spiritual walk, Lord, ang magiging goal namin lagi is maging healthy yung aming spiritual life. And paano namin, Lord, mapapanatili yun, Lord? Kung ang bawat, Lord, na darating na pagsubok sa amin, Lord, ay ando doon lagi na makita namin yung opportunity na ikaw, Lord, ay nagbibigay, Lord, ng kagalakan sa amin. Na hindi mo, Lord, pinramis, Lord, yung madaling buhay, Ama. But, Lord, you promise, Lord, a journey, Lord, na journey na kung saan ay protektado kami, Lord, ng inyong banal na Espiritu, Ama. At alam namin, Lord, yung kapayapaan na nanggagaling, Lord, sa banal na Espiritu ay yung isa sa GPS namin, yung nag-guide sa amin, Lord. Kung paano kami, Lord, magre-response, kung paano kami, Lord, makikinig at susunod sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon, dahil meron kami, Lord, laging matatakbuhan na salita mo, Lord. Salamat, Lord, sa mga pangako mo, Lord, na lagi na nagpapalakas sa amin, Lord. Lagi, Lord, na nagre-remind sa amin na bumalik, Lord, sa mga pangako, Lord, ng inyong salita. And salamat sa banal na Espiritu na lagi nandiyan upang gabayan kami at lagi kami na i-remind, Lord, na bulungan kami, Lord, na ano yung dapat namin gawin, Lord, na makalulugod sa inyo. Salamat po dahil narariyan din po kayo na always available. Na sa tuwing kami, Lord, ay tatawag, Lord, mananalangin sa inyo. Nariyan ka lagi, Lord, na nakikinig, Lord, at lagi, Lord, natutugon sa aming mga panalangin. Kaya naman, salamat po, Panginoon. Itong mga bagay na to, Lord, ay napaka-importante sa amin. We pray na ito'y huwag mawaglit, Lord. Pagkustod, everyday, Lord, ito po, Lord, yung aming sundan. Ito po yung aming tapakan, Ama. Ito po ang aming gawin, Lord. Nang sa ganun, Lord, mananatili kami, Lord, malusog, Lord, ng mga anak mo. Malusog, Lord, na follower mo, Lord. Matatag, Lord. Matibay, Ama, ng mga followers mo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa salita mo, Ama. Purihin ka, Ama. At sa pagtataas ng aming mga kamay, hayaan mo, Lord, tanggapin namin, Lord, ang mga pagpapala, Lord,
ang proteksyon, Lord, ang pag-ibig, Lord, at gabay na nanggagaling sa inyo. Nawa mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang magpagpalang presensya at kapayapaan ng Banal na Espiritu ay sumaatin lahat. Amen and amen. Huwag po tayong aalis muna. Enjoy po natin yung ating prayer time. God bless po.